Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at kung mailigtas nga ba niya si Thaddeus. Nagsagupaan na nga si Thaddeus at Philip at nang akmang tatapusin na ni Philip si Thaddeus ay biglang may isang matanda na dumating at pinigilan ni Philip. Siya ay walang iba kung hindi si Pedro. Nabigla naman si Thaddeus. Nagsalita siya at tinanong si Sungo. Ano daw ang ginagawa niya dito at bakit pa siya bumalik? Huwag daw siyang makialam dahil sariling problema niya ito. Nakita ni Pedro ang sitwasyon ni Thaddeus. At sa isang tingin lang ay napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon nito. Base sa mga injury sa katawan niya, ay tiyak may mga basag na ribs si Thaddeus at delikado daw ito. Kapag ang ribs na ang nabasag, maaaring magkaroon si Thaddeus ng mga komplikasyon at delikado ito. Isa na dito ang pneumothorax at maaaring mangyari ito sa kanya. Kung ganito nga ang kalagayan niya, ang tanging natitirang oras sa kanya ay hindi nalalampas ng 1 oras. At sa 1 oras na ito, kailangan niyang madala si Thaddeus sa bangka kung saan maaari siyang malapatan ng paunang lunas. Pero ang problema ay napakaraming mga shadow men ang nasa labas. At ang pinakamalaking problema niya, walang iba kung hindi ang nasa harapan niya. At natitiyak niya na hindi ordinaryong kalaban ang taong ito. Biglang nagsalita si Philip at sinabi na kaya pala ayaw na ng Glory na makipagtrabaho kay Thaddeus at ito ay dahil nakipagsabuatan siya kay Pedro. Sasagat pa sana si Thaddeus pero agad siyang pinatahimik ni Philip. Kailangan pa niyang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay para makabalik sa Korea. At doon siya ay papatawan ng kaparusahang kamatayan ng Glory. At ito ay naaayon sa batas ng mga militar. Bigla naman na tiningnan ni Philip ang kanyang relo at may ginagalaw siya dito. Sinabi ni Pedro sa kanya na kung masyado siyang busy ay maaari na itong maunang umalis. Pero sinabi ni Philip na simula ngayon, ay magbibilang na siya. Susukatin niya kung gaano niya katagal matatalo ang isang disciple Pedro. Pero tila ngumiti lang si Pedro sa pinagsasabi ni Philip. Sinabi ni Pedro sa kanya na hindi na niya ito kailangan pang intindihan pa. Dahil, hindi na niya ito malalaman. Agad na sumugod si Pedro kay Philip at sinubukan na gamitin ang kanyang tuhod. Pero sa isang napakabilis na iglap ay nagkatamaan ang dalawa at tila napakalakas ng impact nito sa isa't isa. Parehong napa-atras ang dalawa dahil sa sagupaan na yun. Tila hindi man lang ininda ni Philip ang ataking yun at handa nang makipagbakbakan. Ano kaya ang misteryo sa taong ito? Sa isip naman ni Pedro ay tila walang balak si Philip na pakawalan sila ng madali. At ang isa pa, kahit bahagya niya lang naramdaman sa atake ni Philip, ay alam niyang kapag tinamaan siya nito ay siguradong mababasag din ang mga buto niya. Siya nga talaga ang may kagagawan sa sinapit ng magkapatid na Congo. Bigla naman nagsalita si Philip. Tinanong niya si Pedro kung sumusuko na ba ito? Sa isip ni Pedro, sa sitwasyon kung saan ay hindi na niya makakayang pagtakpan pa ang lahat, iisa na lang kanyang maaaring gagawin. Ito ay dadaanin niya sa bilis. Akmang aatake na si Philip kay Pedro pero bigla itong nawala sa kanyang harapan na parang bula. Sa isang iglap ay nasa likod na pala niya si Pedro at agad na sinipa ang kanyang binti para mawalan ito ng balanse. Hindi pa nakontento si Pedro, inatake niya rin sa ulo si Philip. Kailang pa niyang bilisan at puntiryahin ang mga vital points ng kalaban. Pinaulanan ng sunod-sunod na mga atake ni Pedro si Philip at tila hindi ito makaiwas. Kung titingnan ay parang matatalo na nga ni Pedro si Philip. Sa isip naman ni Philip, ang lahat ng mga atake ni Pedro ay kalkulado. At hindi lang ito, umaatake din ito sa iba't ibang direksyon. Mula sa baba, sa gilid, at sa harap. Napaka-irregular ng mga atakeng pinapakawala ni Pedro. Kung ganoon, ito ang Pedro na kinikilala at pinag-uusapan sa Glory. Napakatalino niyang makipaglaban. Lahat ay alam ni Pedro. Alam niya pati ang kahinaan niya. At ito ay ang kanyang mask. Dahil sa mask na suot niya, nahihirapan siya na makita ang mga atake sa gilid at sa baba. Ginagamit ni Pedro ang kanyang limitasyon na makakita dahil sa kanyang maskara. Pero may napansin siya kay Pedro. Bigla naman umatake si Pedro sa kanya at pinunterya ang kanyang mukha mula sa ilalim. Pero nanlaki ang mga mata ni Pedro sa sumunod na mga nangyari. Nahuli ni Philip ang kanyang kamay. Napansin niya na tila nagmamadali si Pedro. Matapos niyang mahuli ito ay agad niyang tinapon si Pedro sa isang pader.
Napakalakas ni Philip kaya nabasag ang kahoy na pader at dumiretso si Pedro sa labas. Napa-atras siya at napaluhod sa ginawa ni Philip. Sinundan siya ni Philip at tinanong. Nagmamadali daw ba siya dahil sa kanyang mga sugat? Ito pa pala ang mga sugat na nakuha sa laban nila ni Thaddeus. Sinabi pa ni Philip kay Pedro na sino ang mag-aakala na sa ganitong kondisyon at mga sugat ni Pedro ay nakakagalaw pa siya ng pambihira. Hindi lang ito, isa pa siyang may edad na at maikli na lang ang buhay na natitira. Matapos daw nilang maglaban ng 5 minuto at 23 segundo sa kanyang kalagayan, ang tsansang makaligtas siya ay nasa 18% lamang. Tumawa lang si Pedro sa pinagsasabi ni Philip. Salamat naman daw sa ganoon kadetalyeng pagpaliwanag sa kanya ng kanilang sitwasyon at ang kanyang tsansang makaligtas. Pero simula ngayon, ay susubukan niya na itaas ang porsyentong ito. Mabilis na pumunta at nagtago si Pedro sa gitna ng kagubatan. Kumpiyansa naman na sinabi ni Philip sa kanya na walang silbi ang ginagawa ni Pedro. Hindi daw siya matatalo ni Pedro sa pamamagitan lamang ng pagtago. Inobserbahan ng mabuti ni Philip ang paligid. Tinawag niya si Pedro na magpakita na. Kapag mas lalo daw tumatagal ang laban nila ay mas lalong bumababa ang tsansang makaligtas ni Pedro. Nabigla siya nang nagsalita si Pedro. Masyado naman daw siyang napakatuwid at umaasta na parang sundalo parent. Hindi daw ba siya napapagod na mamuhay ng ganito na lang? Mabalis na napalingon si Philip at nagtataka kung saang direksyon ang boses ni Pedro nang gagaling. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na itinapon ng isang patalim pero walang tao doon at tanging sa isang punong kahoy lang ito tumama. Biglang nagsalita muli si Pedro. Sayang naman daw at hindi ni Philip magawang mahuli siya sa pagkakataong yon. Dahil daw ba dito ay tataas na ang kanyang tsansa mula sa 18%. Pero sinagot siya ni Philip na imposible ang kanyang pinagsasabi. Sa katunayan ay kabaligtaran nito. Mas mabilis pang bumababa ang kanyang tsansa. Ano naman daw ang kanyang basehan nito? Tanong ni Pedro sa kanya. Ayon kay Philip, kanina pa niya alam ang lokasyon ni Pedro. Ito na ang katapusan niya. Napakabilis na sumugod si Philip sa likod ng isang puno pero laking pagtataka niya na wala si Pedro dito. Biglang nagsalita si Pedro at di ulit alam ni Philip kung saan ito galing. Nagtataka daw si Pedro kung ano ang sekreto sa kanyang maskara. Ito daw ba ay dahil sa kanyang mukha o dahil sa kanyang leeg? Ang mga ito daw ba ay matitibay? Biglang umatake si Pedro mula sa itaas ng puno na siyang tila di inaasahan ni Philip. Pero tila natahimik ang paligid matapos ang pangyayaring yun. Sa kasamaang palad, nahuli ni Philip si Pedro at nasakal niya ito sa leeg. Kitang-kita ang diferensya nila sa laki ng katawan. Hindi makapalag si Pedro sa pagkakasakal sa kanya ni Philip. Sa isip ni Pedro, ito daw ba ang dahilan kung bakit tinapon niya ang kanyang patalim ay isang puno? Sa pagkakaalam niya, ang mga militar ay hindi gumagamit ng mga makikintab na patalim. Ito ay para proteksyonan ang confidentiality ng mga bagay-bagay. Pero ang patalim na tinapon ni Philip ay kumikintab na parang salamin. Nare-reflect nito ang halos na bagay sa paligid. At ito ang dahilan kung bakit nalaman ni Philip ang kanyang direksyon. Mahigpit pa rin ang pagkakasakal niya kay Pedro. Ayon sa kanya, na-master na niya ang lahat ng mga teknik sa pakikipaglaban na kung anuman ang meron sa mundong ito. Kaya lahat ng mga atake ni Pedro ay kanyang nalalaman na at kung ano pa man nagagawin nito sa hinaharap. Tila umilo ang mga mata ni Philip sa likod ng kanyang maskara. Napakalakas niyang hinampas si Pedro sa lupa at ramdam ang lakas ng impact nito dahil sa pagyanig. At ngayong nahuli na niya si Pedro, ang tanging porsyento na makakaligtas si Pedro, ay wala na. Agad na sinuntok ni Philip si Pedro sa dibdib at kitang-kita sa mukha niya ang sakit na dulot ng mga atakeng ito. Hindi makatayo si Pedro dahil sa sakit na nararamdaman at parang katapusan na niya. Pero kahit nagawa na niya ito kay Pedro ay hindi pa rin mapakali si Philip. Sa isip niya, kahit ganito na ang sitwasyon, ay delikado pa rin ang lagay niya kanina. At kung hindi lang malubha ang pinsala ni Pedro bago pa man ang laban nila ay siguradong delikado ang kanyang sitwasyon. Kaya ngayon ay tatanggalin niya ang mga hindi inaasahang variables. Hinawakan ni Philip ang paa ni Pedro at kinuha ang patalim. Sa isip naman ni Pedro ay kailangan niyang makawala pero parang wala na siyang lakas para gawin ito. Pero biglang may nagsalita at sinabi na maliban kay Pedro ay may iba pang variable. Nagulat si Philip at tila may kakaibang atake na pumapalibot sa kanya.
Ito ay walang iba kung hindi ang ultimate technique ni Thaddeus. Hundreds needle punch. Tila nakatayo pa rin si Philip at biglang sinabi kay Thaddeus, ito na ang kanyang huling atake. At ito ay wala pa ring kwenta. Napaluhod si Thaddeus dahil inubos niya ang kanyang natitirang lakas para mailabas ang atakeng yun. Kitang-kita sa mukha niya ang kawalan na ng lakas. Tinanong siya ni Philip kung inaakala daw ba nito na mas napapaganda ang kanyang pagtatridor dahil sa maraming dugo ang kanyang dinanak. Marami ng dugo ang nawala kay Thaddeus kaya ang mga ataking iyon ay wala ng silbi sa kanya. Pero napatawa lang si Thaddeus sa kanya at sinabi na lahat ng kanyang atake ay naging matagumpay. Nagtataka naman si Philip. Ano daw ang pinagsasabi niya? Wala daw siyang nararamdaman. Agad na pinakita sa kanya ni Thaddeus ang mga tinanggal nitong mga pin mula sa stun grenade sa katawan nito. Ito ang isa pang variable na sinasabi niya. Napamura si Philip nang makita ang sitwasyon ng kanyang mga stun grenade. Tinanggal lahat ni Thaddeus ang pin sa mga stun grenade niya at iyo ay magdudulot ng malaking pagsabog. Kung sa nakakararami, ang ibang tao ay pipiliin na tanggalin ang vest. Pero iba siya. Bago pa man sumabog ang stun grenade niya ay mayroon pa siyang 1.5 seconds. At ito ay sapat na para sa kanya. Sapat para tapusin si Pedro. Mabilis na sumugod si Philip sa nanghihinang si Pedro. Pero habang papunta si Philip sa kanya ay nag-iba ang ekspresyon ni Pedro. Ito ay dahil sa ginawa ni Thaddeus. Niyakap ni Thaddeus si Philip at pinabagsak ito para hindi makalapit sa kanya. Walang magawa si Pedro kung hindi panoorin ito. Kasama si Thaddeus sa pagsabog ng mga stun grenade sa katawan ni Philip. Isang napakalaking pagsabog nga ang gumulantang sa kagubatang parte ng Kowloon. Makakaligtas pa kaya sila Pedro at Thaddeus sa pagsabog na yon. Matapos ang ilang sandali sa isang eskinita ng Kowloon ay may naririnig na mga hakbang na tumatakbo. Ito ay si Pedro, dala-dala ang dagwang katawan ni Thaddeus. Sinabi ni Pedro kay Thaddeus na huwag daw itong bumitiw. Malapit na sila sa bangka at doon ay malalapatan na siya ng paunang lunas. Nagsalita naman si Thaddeus. Para sa kanya, nagtataka pa rin siya. Kahit anong isip niya ay hindi pa rin niya maintindihan. Kahit ngayon, hindi niya alam kung saan nagsimula ang lahat. Saan nagsimula na magkasira-sira ang lahat. Walang siyang kaalam-alam, lalo na kung totoo nga ba si Sungo na kanyang tinuring na tunay na kapatid. Naalala niya ang unang pagkakataon na dumating si Sungo sa Kowloon. Ang pagpunta nila sa bahay ng kanyang ina. Ang pag-uusap nila sa rooftop. At ang pagpapapasok ni Thaddeus sa kanya sa loob ng bahay ng kanyang ina. Pero habang tumatagal ay parang naiintindihan na niya. Bigla naman siyang pinatahimik ni Pedro. Huwag na daw itong magsalita. Sinabi naman ni Thaddeus sa kanya na alam niya na hindi nagsisinungaling ang mga mata ng kanyang kapatid na si Sungo. Pinatahimik siya ulit ni Pedro at sinabi na kailangan niya munang magamot bago magsalita. Kahit masakit ang tenga niya ay maririnig pa rin siya. Pero hindi na nakapagsalita si Thaddeus. Tinawag siya ni Pedro habang tumatakbo pero hindi ito sumagot. Tinawag niya ulit ang pangalan nito. Gumising daw ito at huwag matulog. Kapag gumaling na siya ay kakain daw sila ng tanghulo na pilit niyang pinapakain sa kanya. Naalala ni Pedro ang mga pinag-usapan nila sa rooftop. Ito ang kagustuhan ni Thaddeus na maging magkapatid sila ngayon. Sinabi ni Pedro sa kanya na hindi sila maaaring maging magkapatid simula ngayon. Ito ay dahil matagal na silang magkapamilya sa simula pa lang. Makakaligtas kaya si Thaddeus sa mga natamong pinsala sa katawan niya o huli na ang lahat para sa kanya? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!